Kristo, maraming naging paratang nang dahil sa pagiging makatotohanan. At yan din ang magaganap sa mga taong tumutotoo, nakikipagtotoo, gumaganap ng katotohanan ukol sa kabanalan. Subalit ang sinumang totoo, walang pakialam sa kapwa-tao. Ano man ang sabihin, ano man ang tupdin, at sa katauhan ay iparatang. Sapagkat nananaig nangingibabaw kung ano ang sino ka sa ngayon na kung papaano ka iniba ng Ama sa kapwa mo. Mga mahal, bakit ito ang pasimula na bahagi sa inyo? Hindi mo nga pala matutupad ang kalooban ng Ama kung hindi ka mag-aasal bata. Hindi mo nga pala matutupad ang kalooban niya kung hindi mo tutularan ang isang bata. Ang isang bata na hindi marunong magdamdam. Kahit kinurot pa siya ng magulang ng kalaro niya, dahil sa pagnanasa niyang kabutihan na makipaglaro muli, baliwala ang pagkurot ng magulang na palihim na mataray na magulang ng kalaro niya. Subalit ang tao na may gulang at may damdamin na hindi pagtitimpi ang kasama't kapiling, hindi kayang gawin ang gayong pag-uugali. Mapapalad ang mga tumatanggap sa mga bata, alang-alang sa mga dakila, at hindi alang-alang sa ganang sarili, sapagkat ang sinumang umibig dahil sa bata ay naramdaman ang pag-ibig ng Ama na mula sa Kanya. Mga mahal, ano ang ibig sabihin? Magsimula kayo sa pagpapakababa. Simulan ninyo ang pag-aasal bata hanggang makaabot kayo sa kaukulang edad kulang ng espiritong sa inyo ay marapat tupdin at ariin, sapagkat ito'y bahagi ng Ama sa buhay ng sinuman. Lahat ng tao'y nagsimula sa pagkabata. Lahat ng tumanday nagsimula sa bata. Lahat ng nagkaroon ng mabuting espiritu at magulang na espiritu nagsimula sa batang espiritu. Pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Kaya nga, masarap pang matawag ang isang mahirap na tapat at totoo kaysa lahat ay nasa iyo. Hindi ka totoo sa pananaw ng Ama. Pawang katotohanan ang tinuturan ko. Ang bawat araw ay sigabong galak ang kakamta ng bawat isa. Kung ang kagalakang na yaon ay mula sa Ama, at ang kasiyahang inapaw niya, nilagay, binahagi niya sa damdamin ng mga anak niya. Nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam, nagkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap sa kalooban ng Ama ay nagnanasang tumanggap. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bilang pagkatao po, kuminsan ayoko nagbabahagi sapagkat inaagaw ako eh. Ba't po ako'y inaagaw para sa gayon ay hindi magbilang tao ka na pagpapahayag? Subalit,
maligaya po ako sapagkat ang umaagaw sa akin ay ang banal, hindi ang masama. Alin po ba ang masarap umagaw sa buhay ng tao? Ang banal po ba o ang masama? Kaya kung mararamdaman nyo lamang po lahat, kahit na agawin na kayo buong panahon, kahit gamitin na kayo buong panahon na kayo nabubuhay, magalak magpasalamat po kayo sapagkat walang kasing sarap, walang kasing ligaya, at walang kasing kasiyahan na ipapantay sa anuman. Muli po, pinatotohanan lamang ng Ama ang mga salita niya ay mula sa Espiritong Banal sa dakong ito. Bakit po? Pwede po ba pakitanggal yung single na yun doon? Yung salamin po niya ay tumatama dito. Sa tuwing ako po ay makikinig ng mensahe, sabi ko, Panginoon, ang tindi ng mensahe mo, diretsahan na. Subalit, patotohanan mong ikaw ang nangungusap. Sa tuwing ay punuin mo ang loob ng dambana mo. Sa gayon, wala po akong pag-aalalang pagdaramdam ng tao ay matimo sa kanilang puso dahil sa sinasabi ko na binibigkas mo na hindi naman ako ang may haka-haka nito. Maliwanag po ang tugon. Konstansya, ang bawat naroroon sa dako ko ay di ikaw ang nanawagan sa kanila. Ang bawat tumatahan sa banal na dambana ko, kung tuwirang nanamnamin ang mga salita ko, umuupo pa lamang sila, pumapasok pa lamang sila sa pintuang ito'y makakadama na sila. Yun po ang pawang totoo. Kaya kung may pandama kayo, purihin nyo ang Ama. Sapagkat hindi tao ang nadama nyo. Hindi tao ang nanawagan sa inyo sa dakong ito. At hindi rin tao ang magpapagaling sa inyo. Kaya kung kayo'y nasisiyahan, purihin nyo ang Ama. Kung kayo ay nagagalak, magpasalamat kayo sa Kanya, sapagkat hindi ninyo damdamin niyaan na kayo ang nagsilid, kundi siya. Kaya yung nagmimithi na sa tuwin ay pumarito, magpasalamat sa Ama, sapagkat di nyo damdamin yan. Sapagkat kung wala kayong nararamdamang iba na nagagalak na sisya ng puso nyo, hindi na kayo paparito. Patotoo namang hindi siyang nangusap kung walang magagalak. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, binabalik lamang po. Nung bago pa lang ako, may mga nagsabing, ayoko ekang magpagamot doon, nandidiretsa pala eka yun eh. Pinangangaralan ka pala eka nun eh. Alam pala eka yung ginagawa mo, baka ako mapahiya. Hindi naman po ganun ang Diyos na namamahiya. At hindi po nasuri. Ako po ba'y manghuhula at alam ko yung inyong ginagawa? Ako po ba yaon at malalaman ko ginagawa nyo? Ba't mahihiya kayo sa akin? Kung may nakaalam po dun sa ginagawa nyo, hindi po ako yon. Siya po. Tama po ba? Kaya po totoong maliwanag ang katotohanan. Ang tao'y nahihiya sa kapwa-tao pero sa Diyos ay hindi. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung natatakot ka't nahiya sa Panginoon, di ka mahiya sa kapwa mo. Nahiya kang malaman ng kapwa mo kung ano ginawa mo sa Diyos, hindi ka nahiya, alam mong walang malilihim sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya pinakamahalaga, kahiyaan mo't katakutan ay siya. Ngayon, sadyang kaya lang nabatid nung ginamit dahil pinabatid nung gumamit.
Subalit pag nasa pagkataon niya, hindi niya na alam kung ano yon. Kaya wag po kayong mahiya. Buhay po ba ang Diyos? Katulad po ninyo, halimbawa, dinatal ng Panginoon kung ano ang uri ang sakit mo. Pag nasa pagkataon na ako, huwag ka nang magtanong, hindi ko na alam ang sakit mo. Kung binahaginan ka ng mga gamot, tandaan mo yon. Sapagkat pag nakikipag-usap na bilang tao at nakikitawanan na, huwag ka nang magtatanong. Sapagkat ibig sabihin, wala na sa memorya yon. Buhay po ba ang Diyos? Kapag po yung manggagamot na mula sa Espiritu at yung taong ginagamit na tulad ko, kahit siya'y nakikipagdaldala, nakikipagchismisan, alam niya yung sinasabi niya, hindi po ako maniniwala sa kanya. Sapagkat huwad siya. Dahil maliwanag pong nangyayari sa akin, kung ano yung minimisay sa Facebook, kung ano minimisay sa inyo, wala na akong alam. Maliban ilang kataga ang tinitira. Subalit yung kabuuan na yun, isalaysay kong muli, ay hindi ko na alam. Kaya ako sasabihin ng tao, kagaling niya, wala po akong galing. Kaya ako sasabihin ng tao, pinag-aralan niya siguro yun, hindi po. Nagkakasalang sino mang nag-iisip ng gayon. At kung sasabihin ng tao, siguro inisip niya lang yun, ginawa niya lang. Bahala po kayo kung ano ang iparatang niyo at ibintang. Subalit, tanging Ama lamang ang nakababatid niyan. Buhay ba ang Ama? Kaya kung kayo'y pinagaling sa dakong ito, magpasalamat, magpuri kayo sa hindi nyo nakita na kayo'y pinagaling. Subalit, huwag niyong isipin na masamang espiritu yaon. Sapagkat, kung masamang espiritu, ikaw ang masama. Bakit? Ang masamang espiritu ay nagpapahirap, nagugupo, bumabagsak ang inaalipin. Subalit, ang mabuting espiritu, hinahango ka sa pagkaalipin. Kaya nga pinagagaling ka, pinasasaya ka, pinapayapa ka, pinalalakas ka, at pinalulusog ka. Yan ang mabuting espiritu. Subalit, kung nagtataglay ka na ng pagkabugnot, pagkayamot, pagkainis, pagkagulo ng isip, pagkaput, pagkagalit, pagkagulo ng damdamin mo, hindi na yan sa mabuti. Kaya, kailangan manalangin ka na. Baka magtuloy-tuloy yan, makita ko sa iyo may sungay ka. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya, ang nagtataglay ng mabuting espiritu, kahit sinong magtawa sa kanya, hindi siya nagagalit. Hindi siya nagsasalita ng hindi tama kung sino man yaon. Sapagkat alam niyang magaganap yun sa kanya dahil sa pagtalima niya sa Panginoon niya. Subalit kapag pumatol ka at nagdamdam ka, pares kayong espiritu. Buhay po ba ang Ama? At bakit ito'y sinasabi sa inyo upang gawin niyong marapat? Na kung kayo ay isa sa pinagharian ng Banal na Espiritu, mataman nyo lamang suriin ang kapwa nyo. Subalit, huwag kayong magdaramdam. Kaya, kung gusto nyo, ura-urada, ang kapwa nyo ay magsipagbago, malabong mangyari yun. Kaya kung ang lahat ng naririto, sa inaakala ninyo, lahat kayo makakadama at makakapagpaputi, ang nadama ninyo, ay hindi rin mangyayari yun. Sapagkat, hindi lahat kayo, huwag kayong masasaktan, ay nakikipagtotoo sa oras na ito. Buhay po ba ang Ama? Kaya, yung taglay ay katapatan at katotohanan at hindi lamang pagnanasa na makamtan niya kung anong gusto niya. Sigurado, sisigabo ang galak niya. Sapagkat alam niya, may takda ang lahat. At nagbabatang hinihintay yung takda ng kanyang paglaya. Kaya, sa paghihintay naman niya, masaya pa rin siya. Habang hinihintay yaon, sapagkat alam niyang, dahil totoo ang kanyang sinasambat tinatawagan, ipagkakaloob niya iyon
Buhay ba ang Ama? Kaya, kung mayroong inaantok sa inyo, pinatatayo lang kayo para kumembot at sumayaw at magising yung iba't wag nang mahawa sa inyo. Sapagkat baka matukso yung nagpapakatotoo. Para manginig si Satanas ay lumabas muna sa inyo. Pero hindi ibig sabihin para lahat kayo makatanggap sa oras na ito. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ng sakit tinuturan. Kaya magalak magpuri ang may taglay na katapatan. Sumainyong kapayapaan. Ganang kunching di masasambit siyaan. Ganang pagkatao'y di nyo narinig yaon. Yaan at itong aking tinuturan. Ganang hindi nyo namamalayan kung kayo'y may pandamangang totoo. Narinig nyo na ang kaisa ninyo. Ang kapiling sa tuwina, ang nagmamahal, gumagabay, pumapatnubay, at sa inyo'y umaaliw kung kayo'y may lumbay. Pagpalain kayo, mga anak ng Ama, magalak ang puso ninyo sa katapatan na hanap nyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Happy birthday, anak. Yan po ang pahawang katotohanan. Kasama ko sila diyan, pero hindi ko siya nabati kanina. Sapagkat may ginampan ng iba. At hindi naman po kasi pang tao naman ang isip ko eh. Sapagkat kung siya ang nasa isip ko, bilang tao ako nun. Subalit dahil hindi ang pagkatao niya, ang kaarawan niya ngayon, kaya walang puwang ang nabati ko siya. At naway maunawaan ng marami ito. Sapagkat ang isang taong ginagamit ng Espiritu, kapag laman ang isip mo'y naalala mo lahat yung kapwa mo. Subalit, kung ang nilalaman ng Espiritu sa iyo ay mga banal na salita niya at mga tutup din mo, pati anak mo malilimutan mo. At yan ang sinasabi, ipagkatiwala mo sila sa akin, at ako ang bahala sa kanila sa iyong pagtugon sa aking panawagan. Ako ang tutupad at gaganap sa iyong mga iniiwan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag ang sinasabi sa iyo'y pagpapaalalang tao, sa pagkatao yaon, subalit kapag ang pinapaalala sa iyo ng Ama, ang tutup din mo't wiwikain mo bawat araw, nalimutan mo yung paalala ng kapwa mo. At yan ang patotoo, na kailan kaya maaabot ng tao. Kaya kung minsan sasabihin, sinabi ko yung kay Apo, ba't nalimutan niya? Kung laging natatanda ni Constancia mga sinasabi nyo, malakas ang pagkatao niya. Subalit magalak kayo at magpuri sa Ama, sapagkat kung nalimutan man yaon, may magpapalalang iba, sapagkat marapat na manguna ang kaloob para sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya hindi maaring mas malamang ang paalala ng tao, kundi dapat lumamang ang paalala ng Ama. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaong baga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, sapagkat kaibang pagkilos ng mundong ito sa pagkilos ng ibinaba sa mundo nyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya kung ang taong maramdami naghahanap ng kalinga sa kapwa-tao niya, pagkatao ang gusto niya. Subalit kung kalinga ng Amang hahanapin mo, hindi ka man niya sa tuwinay alalahaning sabihan, kumusta ka anak? Batid mo, mahal ka niya. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo
sapagkat ang tao'y mapaghanap, subalit ang Ama ay lumilingap. Ang tao'y maraming tanong, ang Ama maraming binibigay. Kaya't ang taong maramdamin, pagkatao yan. Ang taong maraming hinahanap, pang sanlibutan ng kagustuhan. Subalit ang taong kontento, payapa, at walang inaasam kundi tumupad at magnasa, mas malakas ang espiritu niya. Magalit man kayo, mga mahal ko. Tumanggap at hindi kayo, yan ang totoo. Kaya kung hahanapin ninyo ang pagbibilang tao, sadyang kulang si Constancia doon. Subalit kung ang hahanapin nyo ay kapunuan ng pagmamahal ng Ama, mararamdaman nyo ang katapatan. Kaya nga, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga't ang pag-awit ng Espiritu ay iba sa awitin nyo, upang do'y mapatotohanan, sa awit man makapangangaral, at bawat awit may kabuluhan at kasaysayan, upang patimbang ng Ama sa mga marunong sumuri niya, na anak na binahaginan, matantong, iba nga ang Ama sa ama ng tao sa mundong ito. Sapagkat ang tunay na magulang ay kaiba nga sa magulang na pahiram lamang. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Kaya nga, nakikihalubilo lamang, nakikipagkwentuhan upang maabot nyo at matarok at madama bilang pagkatao. Subalit, huwag hanapin ninyo ang katulad sa ugali ninyo, na lahat na lamang ng sasabihin ay tutugunin, na lahat na lamang ng aalawin, makikialiw. Yan ang ginawa ng isang Kristo. Kaya't ang di nakaunawa, nasaktan. Ang hindi tumanggap, nahirapan ang loob. Ang maraming paratang, lubos na nagkasala, at ang umayaw, di natuto sa taglay niya. O tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Kaya, huwag niyong ibase sa gawa ninyo ang gawa ng Espiritu. At huwag niyong itulad sa gawa ninyo ang mga sasambitin para sa inyo. Doon, walang nakababatid maliban ang nakaarok at nakatatalastas ng isip at kalooban ng lahat. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kapag nakitawa ka sa tao, may matutuwa at may magagalit sa iyo. Subalit, kapag totoo ka, sino man ang magalit sa iyo, ang matutuwa ay Ama mo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, kapwa mo man sinasabing mangangaral, lingkod ng Ama, hindi ka maabot kung mula ka sa Kanya. Sapagkat dito nasusukat at pinakikita ng Ama ang pagkakaiba. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung papaano ang tao'y nananahimik, ang pananahimik niya ay dalawang bagay. May pagtatampo o may dinadala sa isip niya. Subalit ang larangan ng Espiritu at taglay ay Espiritu ng pagkatao. Ang pananahimik niya
nakikipagniig sa nag-atas sa kanya. Subalit, ang pananaw ng iba, bakit kaya tahimik siya? Siguro, puro siguro, at kung ano-ano na ang haka-haka ng tao. Yan ang malaking pagkakaiba tao ng Espiritu Santo at ng tao. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pangunawa ay nakaunawa. Ang makatotohanan ng taglay na Espiritu'y naabot ang aking wika, at ang tuwirang nasa Espiritu'y nadama ang sinambit ko. Numukal sa kalooban na buhay na totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa larangan ng Espiritu ay napakahirap mangaral sa hindi pa. Sabi nga po ay, hindi mo pwedeng sabunutan. Halimbawa, may kausap ka. Hindi siya nakakaunawa sa oras na iyon. Pipilitin mo ba siya? O halimbawa naman, gusto mo siyang sabunutan, kalbos siya, mabay sasabunot ka ba? Kaya po ang Panginoon ay malawak ang pangunawa niya. At hindi naman lahat ng taong sasabihin ng kapwa niya ay masama sa pananaw ng Diyos ay masama. Kaya iba yung panukat niya, iba yung kanyang ginagawang paghatol. Di po ba? Sapagkat may mga taong nagpapalagay yung kapwa niya na yung mabuti dahil ka-vibes nila. Subalit sa Ama, kilala niya kung sinong mapagkunwaring tao. Buhay ba ang Ama? Kaya, ikaw naman na nasa katotohanan, tatahimik ka lang, hindi ka magkikiayon-ayon. Makikihala-hala kung anong mga sinasabi nila. Para ka nga isang bingit bulag na. At sasabihin mo lang, ganon. Ganon nga pala. Puro ganon. Sapagkat di mo pa pwedeng diretsuhin yung tao na yon. Kung ura-urada ngayon mo palang nakita. Ay, di ba magalit sa'yo kung walang pangunawa? Mga mahal, subalit ngayon, eto po ang totoo niyan. Lahat kayo'y pinagmasdan ng Panginoon wala mang bago sa inyo dito sa hilera na ito kung hindi ilan. Tama po ba? Gayon din doon, sa Makatwid. Kung totoo po kayong naghahanap sa Diyos at siya ang tinatawagan nyo, alam nyo na po yung mga sinabi niya. Tama po ba? At yan ang patotoo ngayon na ang Diyos ay nararamdaman mo sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? May mga tao pong mapagmagaling, mapagmabutit, mapagmapuri. Magagalit sila. Dahil sa kanila laban yun, labag sa kalooban yun. Dahil mapangatwiran na ba? Hindi ko maamin na makasalanan ako, hindi ko maamin na may kamalian ako, hindi ko maamin. Alam niyo po yung salita na yun sa tao rin. Sapagkat hindi naman ikaw ang tinutukoy, ba't ka nagre-reklamo sa sarili mo? Kapag ang tao may sinasabing palihim sa isip niya, hindi naman ako yun, hindi ko naman ginawa. Hindi siya totoo. Sapagkat di naman niya sinabing ikaw yun. Pangkalahatan, ba't ka nagre-reklamo? Sa Makatwid, marumi pa isip mo. Tama po ba? Sapagkat kung wala kang duming isip, patag ka lang nakikinig, kampante ka dahil alam mong hindi ikaw yun. Pero hindi ka nagre-reklamo. Buhay po ba ang Diyos? At yan ang tinuligsa sa panahon na yaon ng Kristo ng mga tao sa ugaling hindi katulad nila. Sapagkat ang hinahanap nila yung katulad ng gagawin nila. Katulad ng ginagawa nila. Paano mo mahahanap sa isang Kristo ang katulad ng ginagawa nila? Hindi nga siya yan.
sapagkat siya nga ay banal na binaba at nagpapakabanal sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya, mayroon po bang dapat magalit kung kilala ang Panginoon? Mapapalad ang nakaunawa. At walang duming isip na siya nagalak ang kalooban. Buhay ba ang Ama? Walang pinagkaiba sa mga anak. Halimbawa, isang nagkasala. Yung mapagmahal na magulang at totoong tapat sa mga anak niya, tatawagin lahat ng mga anak niya. Halika kayo lahat. Bate ka, ginawa mo yun. Bate ka, ganito. Kayong lahat, ito sasabihin ko para magawa niyo yung tama. Ito. Yung anak na palaban at masama ang loob, mga ngatwiran. Ba't hindi man ako nagkasala? Siya, ba't pati ako kasama? Yan ang ginagawa ng Ama. Kapag naglikom, nag-ipon siya ng mga pangungusapan, pangkalahatan, yung taong masama ang isip, nasasaktan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat, kung itong gawain ito isang halimbawa, ang nais ng Ama ay magbaba muna ng pangaral at mangusap sa lahat. Eh, gagawin ba yung katulad ng pinangaral kanina? Inunal sa ilan. At habang may dumarating, iyan, hindi po ganun ang Diyos. Hindi siya ulit-ulit mangusap. Kaya nga kapag minisahe ngayon, bukas iba naman eh. Hindi pa ulit-ulit na parang sirang plaka. May hinahango lang ibang salita na kawangis nung kahapon kung mayroon man, subalit ang kabuuran ay di katulad ng araw-araw ay parehas lang. Diyan niyo po suriin. Sapagkat kung pare-parehas ay nakakasawa, bakit nakakapanabik sa mga gumugusto at nabuksan na? Sapagkat nga araw-araw ay iba. Kaya ako sasabihin ng taong nagmamagaling, alam ko na yun, ba't pa makikinig ako? Mayabang siya. Sapagkat yung kahapon, iba ngayon. Kung pinag-aralan ng tao, talagang paulit-ulit. Subalit kapag ang Amang nagbigay, iba ng iba. Kaya laging sariwa ang balita niya. Laging sumisibol, walang pagkatigang, umaapaw, parang balong malalim na napapaapaw sa ibabaw. Buhay ba, Ama? At hindi naman katatakot at ikakahiya na yung sinabi ay hindi totoo, sapagkat buhay ang computer na ito. At lahat ng recorder, naka-record, kuhanin nyo araw-araw at pakinggan kung may pare-parehas. Pinasasabi niya po ito sa inyo para yung nagsasabing, wala man na akong ginagawa doon, nakikinig lang ako, nakapakinggan ko na yun, alam ko na yun, mayabang siya. Diretsahan po, magalit man. Sapagkat hindi totoo sinabi niya. Sapagkat araw-araw iba. Nangangatwira na lang po yun. Nasasabihin niyang hindi. Pero kayong mga pasyente, hindi kayo pinipilit. Ito po'y sinasabi sa mga nagsabi ni On. Eh, sino po ba nagsabi? Bakit sasabihin pa? Pagchichismis na po yun. Pangangalantari ng buhay ng may buhay. Subalit dahil ang Diyos Espiritu'y buhay at may pandinig, may mata, nakikita niya ang bawat kataga. Naririnig niya ang bawat nangusap. Nakita at narinig niya ang pinag-usapan. Buhay ba, Ama? Mga mahal, kay buti ng Ama. Maging isang Apo Kunching na tinatawag, kung ulit-ulit na lang yan,